Sobrang dali lang mag-alaga ng Ficus elastica or yung mas kilala sa tawag na rubber plant or yung rubber tree kapag lumaki, di ba? Isa siya sa mga pinakasikat na low maintenance na halaman na pwede sa outdoor, pwede rin sa indoor. Pero kahit sobrang dali po niyang alagaan, minsan nagkakamali pa din tayo sa pag-aalaga sa kanya. Tapos nakapanghinayang, di ba, kapag nagkamali tayo tapos biglang masisira yung pinaka-rubber plant natin kasi minsan medyo may kamahalan yung pagkakabili natin o minsan talagang nahirapan tayo sa pagpopropagate sa kanya. So ito po yung video ng mga bagay na hindi dapat gawin kay rubber plant para lumaki po siya ng maganda. Yung pinakauna po dyan is yung overwatering. Si rubber plant po, hindi naman yan masyadong mahilig sa tubig. So okay lang po sa kanya na natutuyuan yung pinaka-soil mix niya. So kailangan i-check po natin maigi yung soil mix niya bago natin siya diligan. Baka kasi basa pa tapos didiligan natin, pwedeng mag-lead yan sa root rot, diba? Or overwatering muna tapos magli-lead sa root rot. So ano yung sintomas ng overwatering? Sa mga normal na halaman or minsan kay rubber plant din, nagsisimula yan sa paninilaw ng dahon. Pero dito kasi medyo pangit yung sintomas or yung nagiging itsura ng dahon niya kapag nag-overwater, para siyang nabubulok. So siguro yung iba sa inyo nakaranas na or nakakita na ng ganyan sa dahon ng rubber plant niya. Yan po ay sign na na-overwater po natin siya, nabubulok. Nagsimula po yan sa paninilaw lang hanggang sa eventually nag-lead na sa ganyan, nabulok po yung dahon. Pwede rin magkaganito. Ayan. So nagsisimula po yan sa dilaw tapos nabubulok. So ang nangyari po kasi dito is yung soil mix or hindi naman soil mix pero yung pinakapat niya may nagbara po dun sa drainage or dun sa drain hole. Kaya medyo natetenga or nabababad po siya sa tubig. So pinalitan ko po ng soil mix na mas fast draining pero fertile pa din. So yun po yung pinakaunang hindi dapat ginagawa kay rubber plant, yung overwatering, para maiwasan yung mga ganyan kasi nga pangit, diba? Magaganda yung mga dahon niya sa taas pero dahil nga na overwater siya nitong nakaraan, ayan, ganyan po ang nangyari. So iwasan po natin mag-overwatering. Pangalawa naman na bagay na hindi dapat ginagawa kay rubber plant is yung iniiwan po natin siya or nilalagay po natin siya sa pwesto na shaded buong araw. Ngayon, si rubber plant po ay isang puno, di ba? Nagsimula po talaga yan or galing po yan yung mga nabibili natin sa pot, mga propagation po yan galing sa puno ng rubber tree. I'm sure hindi pa po kayo nakakakita ng puno or kahit anong puno na nasa shaded area po. Talagang natatapatan yan ng full sun. Ngayon, kung magkakaroon po kayo or mag-aalaga kayo ng rubber tree, huwag nyo pong iiwan sa loob lang ng bahay maghapon or dun sa pwesto ng sa loob ng bahay na talagang hindi natatamaan ng araw. Kasi papangit po ang kulay nila tsaka babagal lumaki. Kailangan po nila ng direct sunlight. Pwedeng shaded or pwedeng filtered. Pwedeng filtered sunlight pero kailangan natatamaan po talaga sila ng araw kasi kailangan nila yon, papaganda ng kulay ng dahon tsaka pampabilis tumubo. So kung nasa loob po yung rubber plant nyo at hindi po siya natatamaan ng araw, sa umaga, ilabas na po siya kahit 2 oras lang, patamaan nyo. Hindi naman po yan masusunog agad kasi like I said kanina, puno po yan. Medyo mataas po yung tolerance nila sa direct sunlight. So mga 1 to 2 hours, okay na po yun. Dito po sa Black Prince ko, half day po yan natatamaan ng full sun. Kailangan lang po nating mag-ingat kung ang rubber tree natin or yung rubber plant natin is may ganito. Yung may mga white or yung mga light patches tulad ng tineki tsaka ruby. Kasi tulad po ng ibang halaman, the more na mas light yung dahon nila, mas mababa po yung tolerance nila sa direct sunlight. So si Black Prince ko kasi is mataas yung tolerance sa sunlight. Yung mga ganito pong klase ng dahon ng rubber plant, hindi po. So, mas mabilis po silang masusunog. Nakaka-tolerate po sila ng full sun, pero yung sobrang tagal, pwede na po silang masunog, lalo na kung juvenile pa yung rubber tree natin. Yung susunod naman na bagay na hindi dapat ginagawa kay rubber tree, tulad nung nabanggit ko kanina, pinalitan ko po ito ng soil mix na fast draining pero fertile pa din. Meron po kasing gumagawa na ang rubber tree nila, ang ginagawang soil mix is yung soilless. Yung soilless, pwede po yan sa mga aroids. Pero dahil si rubber tree po ay puno, again, puno yan, nagpapalaki yan ng sobrang laki, di ba? Malaki yung potential nila sa paglaki. Kailangan nila ng sobrang fertile na lupa. Kailangan po nila yung soil mix natin is meron talagang organic matter na dun nga po yun sa lupa makikita or matatagpuan. So kailangang iwasan po natin yung paggamit. Wag po tayong gagamit ng soilless mix. Kung gusto po natin gumamit ng soilless mix na yun, kasi nga sobrang bilis ng draining nun, di ba? Sobrang fast draining nun, dagdagan pa din natin ng pinaka-soil or yung lupa. Kasi yes, sobrang hilig po niya sa fast draining, ayaw niyang nabababad sa tubig yung ugat niya.
Pero at the same time, kailangan po niya ng sobra-sobrang fertile. Wag nyo din pong gagawin yung ginagawa sa ibang halaman na soilless mix tapos babawiin na lang sa fertilizer, di ba? Pwede gumamit ng urea, ayan, urea, or yung ibang klase ng mga fertilizer tulad niyan, mga murate of potash. Soilless mix po ang gagamitin nyo, wag po mga synthetic fertilizer ang halo nyo. Mas maganda vermicompost or vermicast. Kasi parang same na po siya ng naibibigay na nutrients, mas mataas pa kaysa dun sa pinaka-soil natin, yung pinaka-lupa. So next naman, since may nabanggit na ako ng mga synthetic fertilizer, ito po yung susunod na hindi dapat natin gawin. Iwasan po natin na gumamit ng mga synthetic fertilizer kay rubber plant, lalo na yung mga urea, di ba? Medyo sobrang nakakasama kasi yan kapag sumobra ng lagay kay rubber plant o sa ibang halaman. Ang gusto pong fertilizer ni rubber plant is yung mga organic. Ano-ano yung mga organic? Pwede po kayong gumamit or gumawa ng sarili nyong compost, di ba? Na galing sa compost pit nyo, or yung isasuggest ko or may recommend ko, vermicast. Ayan, so vermicast, sorry hindi to sponsored ng Adidas Farm Supply, dyan lang bumibili. Pero mas okay na gagamit kayo ng organic fertilizer kaysa yung mga synthetic. Kasi again, uulitin ko ulit, sila po ay puno. Mas gusto po ng mga puno na ang ginagamit na fertilizer sa kanila is yung mga organic, tulad ng vermicast or ibang klase ng manure. Pero yes, gagana naman sa kanila yung mga different kinds of synthetic fertilizer, tulad ng mga yan, ito, yung mga bagong bili kong yan. Pero mas effective po sa kanila kung gagamitin natin is yung organic fertilizer. So kung meron po kayong mabibilhan ng mga organic fertilizer tulad ng vermicast, yun po ang gamitin nyo. Kaya as much as possible, iwasan po yung paggamit ng mga synthetic fertilizer sa kanya. Kung gagamit man kayo ng synthetic fertilizer, ingat lang kasi baka po mas makasama pa kay rubber plant or yung kay rubber tree. Kung synthetic fertilizer po talaga ang gagamitin, isasuggest ko na po Osmocote lang or Nutricote, Maxicote, basta po slow release na fertilizer para po hindi nakakabigla yung pag-release ng fertilizer kay rubber plant. So yun na po yung safest option kung synthetic fertilizer ang gagamitin. Then next naman, ito recently ko lang po ito natuklasan, base lang po ito sa experience ko. Baka maranasan nyo din kung ginagawa nyo or gagawin nyo. Diba, kung gusto po nating magkaroon ng multi-stem or multi-branch kay rubber plant, ang ginagawa po natin is kukurutin natin siya or tatanggalin natin yung apical bud. Yung tulad ng nangyari dito, diba? So pinutol po yung apical bud dito, ayan, makikita nyo. Nag-produce po siya ngayon ng dalawang stem. So multi-stem na po siya, diba? Ayan, so yung black prints natin ay multi-stem na. Pero kapag gusto pa po nating padamihin yung stem niya, 'di ba? Since dalawa na nga po siya, wag po nating pagsasabayin yung kurot or tanggal ng apical bud dun sa dalawang stem or kung ilan man 'yan, kasi hindi po siya magpo-produce ng multi-stem. Siguro magpo-produce yan pero matagal pa. Kasi ang nangyari diyan, pinagsabay ko yung putol ng dalawang apical bud. Ayan. So nag-produce siya, 'di ba, ng dalawang stem. Kaso dalawa lang. Ang inaasahan ko po kasi is tigalawa. Ayan. Kaso dalawa lang yung nangyari. So siguro ang ko lang dito, ang hypothesis ko, no, or ang assumption ko dito is hindi po niya kinaya masyado yung pagpo-produce ng mas madaming stem kasi siguro hindi pa niya na-reach yung full potential na or yung full maturity ng halaman. Kaya ang pinroduce niya lang po is tig-isa na dahon or tig-isa na magiging stems. So dalawa lang, di ba? So kung meron po kayong ganyan, nagawa nyo na multi-stem or multi-branch yung rubber plant nyo, kung gusto nyo po pong paramihin, isa-isa lang yung kurot kay rubber plant, sorry. So isang kurot lang po sa isang apical bud. Kapag nagpatubo na ng dalawa or more na dahon or stems, tsaka po kayo kumurot dun sa isa or dun kung ilan man yung kukurotin nyo, diba? Basta isa-isa lang. Lalo na kapag hindi pa ganun kaganda yung state ng rubber plant nyo. Kasi nga, ganyan po ang nangyari. Siguro kulang sa fertilizer or kulang sa pagkaka-fertile yung pinakalupa. Or pwedeng kulang sa pagka-mature yung pinaka-rubber plant natin. Kasi nga, hindi po siya nag-produce ng multi-stem dun sa pininch ko na stem. So, pero dun sa pinakauna, di ba, nag-produce naman. Yung sumunod, hindi na. So, pwedeng sa rubber plant ko lang po yan nangyari, o pwedeng mangyari din sa inyo, di ba? Ito lang po ay parang heads up na din kung sakaling nagbabalak po kayo na mag-produce ng madaming stems or magkaroon ng multi-branch yung rubber plant nyo. Ayan po ang mangyayari if ever, di ba, na ganito nga katulad ng state ng rubber plant ko, yung rubber plant nyo. So, yun po. Then last na, ito po ay nakita ko lang sa isang forum tungkol sa pag-aalaga ng rubber plant. May nagtatanong kasi doon, paano daw kapag nagkaroon na ng aerial roots si rubber plant?
Pwede daw bang putulin na? Ayan, pakita ko sa inyo. Pwede daw bang putulin na yung stem na yon or yung branch na yon na may aerial roots na tsaka itanim. So si rubber plant po ay hindi yan aroid. Hindi yan ibang halaman na nagkaroon ng, kapag nagkaroon ng aerial root, pwede na po nating i-propagate as is. So yes, nagkakaroon po talaga ng aerial root si rubber plant. Pero hindi po ibig sabihin nun is pwede na po natin siyang putulin dito. Let's say nagkaroon ng aerial root dito, di ba? Hindi po pwedeng putulin agad yun tsaka itatanim. Kasi hindi po yun mabubuhay ng sobrang sure or 100% success. Pwede po ang gawin nyo, balatan nyo, di ba, yung may konting ugat na yun, balatan nyo yung sa isang side dito, tsaka nyo po lagyan ng lupa. So, imamarkot pa din natin. So, para po tayong nagmamarkot pa din kahit may aerial root na, kasi hindi po yan sure na makakapag-produce ng panibagong rubber plant or makakabuhay ng rubber plant yung aerial root natin. So, hayaan lang po natin na magkaroon siya ng aerial roots. Kasi baka po mamatayan lang kayo. Halimbawa, pinutol nyo nga po dyan, di ba? Baka mamatay lang yung rubber plant kapag pinropagate nyo. So, ang best propagation method pa rin dyan is kahit walang aerial roots, magbalat lang po kayo ng stem dyan. Ayan. Lagyan nyo ng lupa, i-markot nyo, air layering nyo kapag may ugat na, tsaka nyo siya putulin. So, yun po ang tama at best way or sure success ng propagation method kay rubber plant. So, iwasan po natin na kapag nagkaroon lang ng aerial root, tsaka po natin siya puputulin at ipopropagate. Kasi hindi po sure na mabubuhay yon. Okay? So, yun po, yung mga bagay na hindi dapat ginagawa kay rubber plant. So, wag po natin siyang gagawin kay rubber tree. So, sana nakatulong po itong video na to kung mayroon po kayong rubber plant or rubber tree. Kung wala pa, bumili na po kayo. Sobrang mura na po ng mga rubber plant ngayon. Hindi na po siya yung tulad ng bago mag-pandemic, diba? Sobrang nagmahal. Or during pandemic pala, sobrang nagmahal. Pero ngayon, sobrang mura na. Makakabili po kayo ng mga 150 to 200. Depende po sa size. So, ayun. Maraming salamat po sa pagpapanood. Si EJ po ulit. Maraming salamat and thank you.